So, ayun, hello guys, welcome back to my channel. Of course, for today's video, dito naman tayo sa kusina natin at magluluto tayo ng sinigang na pampano guys. Sobrang sarap na sinigang na pampano. Namiss ko kasi magsinigang na pampano. Nakabili ako sa market ng worth 280 pesos na pampano. Malaki siya guys. Yan. I will show you kung paano ko prepare yung ating sinigang na pampano. And then yung ingredients natin na sobrang basic ingredients na madaling makita sa palengke, ipapakita ko sa inyo. First, ipapakita ko sa inyo, ipiprito ko muna yung ating pampano bago natin siya isigang para hindi siya mabilis madurog. So, let's do this guys. Guys, I will show you kung ano yung mga ingredients na ating sinigang na pampano. Of course, we have kangkong, onions, ginger, and ang tomatoes. Of course, we have also radish at saka talong, ground black pepper, fish sauce, pantanggal lansa pag nagsaute, ang ating tamarind base, tamarind powder, and of course, ang ating pampano na malaki. Love it. So yun guys, papakita ko sa inyo kung paano natin i-prepare ang ating sinigang na pampano. So first, ayan, mag-ready tayo ng pan natin. Piprito natin ang ating fish, ang ating pampano. Then, preheat tayo ng pan. Season lang natin ng salt and pepper ang ating pampano para may lasa na siya. Season lang natin siya ng salt and pepper. Then i-rub lang natin yan sa kanya. Yan. First of course, pag mainit na yung ating pan, we will add oil. Perfect. Let's turn on the exhaust fan. Then of course, pag mainit na yung ating pan at saka ang ating oil, pwede na natin ilagay yung ating pampano. Yan. Para even yung cooking, takpan natin para makakulog yung steam yung ating pampano. Balikan natin yan guys. Guys, yung pagkaka-fry ng pampano natin, hindi kailangan super toasted. At least magkaroon lang ng texture yung isda natin para hindi siya mabilis madurog. Pag nilagay na natin siya mamaya sa may base na, soup base ng ating sinigang. Oh, perfect. Sufrut na natin siya. Ang ganda. Ganyan din ba kayo magluto ng pampano guys? Kasi yun ang usual na luto lang din naman talaga ng mga sinigang na fish is papakulo ka lang na, or either mag-iisa ka ng kamatis, sibuyas, luya, or papakulo ka ng tubig, lagay yung kamatis, sibuyas, luya, pag kumulo na, saka malulog ng isda. Pero kasi may tendency na malulog yung mga isda kapag gano'n ang lalagay. Kaya may technique tayo na ipiniprito muna natin yung fish para magkaroon ng medyo matigas na texture, yung outer layer niya, para hindi nga siya madaling madurog. So kahit naman alin sa dalawang style ng pagluluto, technique ng pagluluto, pwede naman yun, isa pa rin naman ang kalabasan. Gusto ko lang naman maging presentable yung ating sinigang na pampano, kaya trinito ko muna siya bago ko siya isisigang. A few moments later. Well, I think okay na tong fish natin. Set aside na natin siya. Then mag-start na tayo mag-sauté para sa ating soup. Yummy! Yan. On the same pan, pwede na tayo mag-start mag-sauté.
Sautein natin ang ating ginger, onions, then ang ating tomato. Pagsamasamahin na natin sila sabay-sabay na yan, guys. Yan. Pag lumabas na yung aroma ng ating mga aromatics, pwede tayo mag-add ng water. Yan. Then cover lang muna natin and simmer natin mga at least 8 minutes. Wow! So ayan, nagsisimmer na yung ating soup base. Now magtitimpla na tayo. Lagyan natin yung ating ground black pepper. Add tayong fish sauce. Approximately 1.5 tablespoon. Then add na natin yung ating mga gulay. Ang ating radish. Then ang ating eggplant. Yan, pakuluin lang natin siya ulit. Simmer lang ulit natin siya another 5 to 8 minutes, mga ganon. Cover lang din natin siya para mas mabilis kumulo. A few moments later. Wow! Super bango! Love it! Check natin kung malambot na yung ating laban. Kaya pwede na. Pwede natin ilagay yung ating kangkong. Add tayo ng konti pang water. Then, lagyan na natin yung ating tamarind powder. Yan, simmer lang ulit natin siya at least 8 minutes. Yan. Tikman na rin natin yung ating sabaw. Perfect. Sarap. Wow! So it's done na. Luto na yung ating soup sinigang base. Taste test again. Sarap! Add lang tayo ng konti pang patis. Fish sauce. Ayan. Fish sauce. So now it's done. Pwede tayo mga plating. Perfect. So now ipapakita ko para natin ipiprito ang ating sinigang na pampano. Yan. So transfer natin yung ating fried pampano dito sa ating serving plate. Then maglalagay na tayo ng ating mga gulay. Medyo na-overcook yung ating eggplant. Sinabi kasi natin siya sa radish. So sorry naman, guys. Yum!
Sinigang na pampanodan! Perfect! Sarap guys! Let's eat! Thank you for watching. Don't forget to hit like, click subscribe, and of course hit the notification bell para ma-update kayo sa mga future uploads natin. Bye guys!